napakaganda ang sinasabi. Na ano pa yung ibang lyrics, nalimutan ko, habang inaawit niya at tinatanda ko yung aming sagot. Ngayon nalimutan ko. No? Ang panahon ay malapit na. How to live a wonderful life. Ang panahon ay malapit na. Na marami ng mga tao ngayon, mga kapatid, na naghahanap ng katotohanan. Marami na. No? Kasi alam nila na ang sanlibutan ay magulo na. Away doon, gira doon, lindol doon, sunog doon, baha doon. Aba, saan tayo pupunta? No? Kaya minsan, ang ating panahon talaga mga kapatid ay nagbibigay sa atin ng warning. No? Nagbibigay sa atin ng warning. Kaya ang sabi dito sa ating inihandang mensahe sa ngayong gabi ay, how to live wonderful life while preparing for Jesus, for heaven. No? Naghahanda ba tayo mga kapatid? Yes. Amen. Sa ating pang-araw-araw na nating pamumuhay, na tayo mapupunta sa langit. Ang sabi ng talata mga kapatid, ito ang unang binigay ng topic na ganito. Choose God as your top priority. Piliin natin ang Diyos na siya ang dapat mauna sa ating buhay. Hindi yung, saka na ako magsimba pag meron akong ganito, ganyan. Saka na ako magpunta sa simbahan sa Spirit kung magaling na ako magaling ako magbasa sa Bible. Saka na ako magsimba pag, mga kapatid, ang ating bahay dalanginan, ito ay yaong bahay na kung saan tayo'y papagalingin sa ating mga karamdaman espiritual. Yan mga kapatid. No, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:33. No? Matthew 6:33. Anong sabi? Sa Matthew 6:33. Sa ulo ba ninyo yan mga kapatid? Basahin mo nga, sister. Hanapin niyo muna ang kaya ng Diyos. No? Sige, sister. Matthew 6:33. 33. Okay, sabi mo dito, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan mga kapatid. Kung ating maunawaan mga kapatid, ang ibinigay ng ating pagsunod talata sa ating sa gawin ito, unahin niyo muna ang hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos. At pag ating nakita niyo mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ay may pangako sa talata nito. Idaragdag. Ang lahat ng mga bagay ay pawang idadagdag ko sa inyo, mga kapatid. Isang pangako yan. Meron tayong sa experience. Sa experience na kung saan ito'y tunay na buhay na isang buhay ng isang Adventistang Kristiyano na namumuhay sa Santa Ana. Ito, alam ito ni brother eh. Na itong matandang ito ay maraming anak siya. Sila maraming anak. At ang trabaho lang ng kanyang asawa ay barber siya. Alam ko ninyo mga kapatid, noong unang panahon, mga 1970s, ang hirap ang barbero buti ay marami ng tao at marami na nagpapaguta. Oo, nasa probinsya Madeira. Ay pero Santa Ana noong mga kapatid, ang hirap ng buhay ng Kristiyano. Tapos, ito ang ginagawa ng asawa niya. Sabi ng asawa niya, Ma, ay 3 tao lang yung nagpagupit sa akin sa isang araw. Ay magkano ang 20 lang yata ang Mababa. mababa. Pero malaki rin ang halaga ng pera. Sa 5 piso ay makabili ka na ng bigas. Tapos, ang ginagawa ng kanyang asawa, 20 pesos. Babawasan nyo na. Ito po. Sa 10 piso, 22. Ay, 60. 6 pesos. Ibinabawas na yun yung sister. Taga-Bicol ito eh. Yung ito ka natandaan na, limutan ko yung pangalan. Araw-araw yung sister Maylin. Yun ang kanyang ginagawa. Kung ilan ang irinit sa kanya ng kanyang asawa, ay inabawasan niya kagad Brother Daniel ng tithes and offering. Pagkatapos ng mga kapatid, dumating talaga ang panahon. Ay, yung mga anak niya nag-aaral.
marami anak yun. Pero, tingnan mo mga kapatid, nung matandang yun, ay sa kanyang pagtatapat sa Panginoon, hirap na hirap. Biro mo, Sister Maylin, nakakakilabot. Isang dernis ng araw, ang nagpagupit lang, isa lang yata. Ang nagpagupit. Talagang sinubok siya. Uwi sa bahay. 20 lang yata ang dalang pera. O, ibinili ng mga pagkain ng mga bata. Sabi niya, ay malambig yun eh, yung si Sister, ano mo ba? Sabi sa kanya asawa, tatay, hindi na mo, ubus na. Wala na tayong pera bukas ng mga. Wala na tayong iyanubusan. Sabi ng asawa niya, sige lang, mahal, magtiwala lang sa taas. Baka mayroong kapatid na magdala sa atin ng bigas. Oh, ampo sila, pray. Pag-pray nila mga kapatid, sabi niya, ay dumating ang umakay sa Sister Mary, walang dumating. Walang dumating. Sabi nung kanyang manap, anong almusal natin, Nay? Tay, wala tayong almusal. Wala. Maligo lang kayo. Magsimba lang tayo. Gano'n mo? Isang Adventist ng pamilya. Gutom ang tiyan. Araw ng Sabado. Sabi nung tatay niya at saka nanay niya sa mga anak, kung may magyaya sa akin mamaya doon na tayo kakain, sasama tayo ha, doon tayo kakain. Di ba? That's a plan of God. Plan ng Diyos. Pero sa kasawiang parad, mga kapatid, Wala nagyaya. walang nagyaya. Yun lang. Walang nagyaya. Hala ka. Sabi nung asawa ng babae, nanay ang tawag ko doon eh. Tapos, kasi naabutan ko pa yun, Sister Mary. Tapos, yung tiyan ng nanay niya ay nagkurong-kurong na. Ay yung mga anak sabi, ano, kumusta ang tiyan ninyo? Hindi pa naman siguro na, hanggang maghapon, ano ba siguro ako? Sabi, wala kayong mayroon na ng kwarta? Ay maliliit na mga bata, high school pa, dati elementary. Maliliit pa. Nag-aaral. Sabi naman, sige lang, mga anak, mag-kiss ka lang. Mag-kiss na tayo. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. At ang kanilang bahay mga kapatid, kubo na mayroong balkon. Upuan sa labas. Bago bumaba, di ba may ano pa, may hagdanan pa. Tapos may balkon na para sa harapan, Sister. Pero Sister ko niya. Alas 12 ng tanghali, tapat ng araw ng Sabat, umuwi sila sa kanilang tahanan. Pagdating nila, may isang sakong bigas na puno, wala kang bukas. Tagtakan yung mag-asawa. Nagkamali siguro ng... Tay! Sino nagbigay dito, Tay? Ay, hindi ko lang tiwala sa Panginoon. Sabi ng tatay na. Sabi natin, alam ka, baka hindi ito para sa akin. Yung kapitbahay nila, yung mga Katoliko eh. Sabi niya, nagpunta sa kapitbahay sila. Nagtanong. Ano? Sino ba nagdala doon ng bigas sa amin? Sabi ng mga kapitbahay, gwapong lalaki nagdala ng bigas sa inyo at sa matangkad. Ha? Sister ko eh. Wala naman silang trouble. Oh. Sa artistahin daw yung nagdala ng bigas sa inyo. Kita mo, At hindi pa man- yung tao. Iyak yung dalawang mag-asawa. Ay. Iyak. Yakap nyo sa tapat nila ng pintuan. Hindi pa sila napasok ng bahay ha? Nag-pray sila. Pasalamat sa Panginoon. Yung kanilang naghihilab na tiyan, hindi nila pinabaya, hindi pinabaya ng Diyos. Pero araw-araw na sabat. Sabi ng asawa na lalaki, hindi mo akalain ang Diyos magpapadala ng kanyang tao para sa mga anak na nagugutom. O parang nakakaiyak mga kapatid. Kaya, Oo. kasi maramdaman Mararamdaman natin mo yung talaga ng lalaki ito daw. eh. Kaya, Yan, yung kwento na yan. Alam niya ni Brother Ray. Kasi doon yan si Brother Ray namula sa simbahan yun. At yung kwento na yun, nangyari yun.
Adventist na sila, brother. Totoo talaga. Oo, totoo yan mga kapatid. At ito mga kapatid, ang sabi ng talata, and all these things shall be added unto you. Tingnan mo, lahat ng mga bagay ay pawang idadagdag ko sa inyo. Alam niyo mga kapatid, yung trabaho ng manggugupit, nakapagpaaral ng anak sa Philippine Union College, Caloocan. Ang mahal na tuition yung mga kapatid, ang tulad ngayon ng Adventist University of the Philippines sa Cavite. Mga kapatid, doon nakapagpaaral sa pag-graduate ng grade 6. High school, doon paaral ng anak. Alam ko rin mga kapatid kung ano ang ginawa ng Diyos. Binigyan siya ng sponsorship galing Amerika. Lahat ng mga kagamitan sa eskwelahan, binigay na. Buong taong Sister May. Ilan ang kanyang anak? Hanggang lumago mga kapatid. Hanggang naggalit. Hanggang naggalit. Pinadala pa sa Amerika. Basta talaga magtapat. Doon pa. Kanahin. Binigyan ng trabaho ng sponsor. Pansin mo mga kapatid. No? Kaya kayo mga kapatid, nakakakilabo. Kaya kayo mga kapatid, sa ating kalagayan bilang Adventista Kristiyano, mayroong tinala ang ating Panginoon Jesus. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God. No? Unahin mo muna ang kaharian ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay ay aking idadagdag sa inyo. Ganun mga kapatid, ang karanasan ng ating isang kapatid. At hanggang lumaki ang kanyang mga anak mga kapatid, hindi na sa nagproblema kung paano magpaaral. Lahat yun. Sabi nung sponsor, Sister Wen, ilan ba ang anak mo? I-sponsoran ko na lahat yan sa kanyang pag-aaral. The best. Oh. Hanggang ang mga anak na ngayon, barbero lang yung kanyang asawa. Nakapatapos ng mga engineer, accountancy, CPA. o CPA. Mahal na. Tapos, ang dami. Mayroon siyang yung therapy, physical therapy, PT. PT. Anak ko, brother. Tanong kung ating mabanggit pa kung nandiyo si brother ang mag-second demotion niya. Oo mga kapatid, totoo yan. Hindi lang. Kaya, ang ginawa ng kanyang ginawa, kikita lang ng 60 pesos, ihiwalay ka agad ang tithes and offering. Ihiwalay. Gaano ka halaga mga kapatid? Ang pagkaroon ng pagtitiwala. Katiwala tayo na Diyos lahat mga kapatid. Katiwala tayo na Diyos sa lahat ng bagay. Sa ating katawan, ito'y sa Diyos. Katiwala natin, huwag natin dumihan ito. No? Ang ating wife, pinagkatiwala na ito sa atin ng Panginoon. Kung ito'y ating subastahin, o gamitan ng masama, dagdagan ng anak o ano pang masigad yung ganyan. Darating yung panahon, sisingilin ka ng karangalan. Ito yung mga kapatid. Ang sabi ng ating talata, choose God first. Your priority. Piliin natin ang Diyos. Natin unahin siya. Ano sabi ng talata? Sabi yun, sabi ni Mrs. White mga kapatid, those who in everything makes God first and last are the happiest people in the world. Smile and sunshine are not banis. No mga kapatid. Sa ating bang mamumuhay sa pangaraw-araw na namumuhay tayo, nakita ba tayo na umiiyak? At ang nakikita ng mga tao kahit wala tayong pagkain sa bahay, smile and sunshine, hindi nawawala sa kanila. O, tignan mo si Carmen. Nakaranas ako yan. Huwebes na Sister Melen. Sabi ko, wala pa yung didatan yung aking pera. Saan kaya ko kukuha ito ng pang-budget namin Pero, ipinapakita ko pa rin Sister Melen doon sa dalawa kong anak. Na meron akong budget, Sister Dave. Sabi na, may budget ka ba? Ay, kung dumating yung pera, may budget tayo. Kung wala, yes tayo, lalaga na lang ko ng tubig na, lalagyan ko na lang ng, yung kamyas at saka, lagyan ko na yung bitsin. Utawin mo na yun. Dinalas ko ng sister doon Sa kahirapan ng buhay.
Oo! Maniwala ka. Kahit walang ulam. Basta may sunugan, Sister Tuloy. Tubig, initin mo, alagyan mo lang kasi, ayos na. Ako nga, kapil. O, tingnan. Yan mga kapatid. Yan ang mga anak ng Diyos. Marunong tumipid. O, asan na, kung andyan na yung ulam ay baboy, hindi pa kakain ng baboy. Ay hindi, kahit ako mamatay, ayaw ko kain ng baboy. Di ba? Ayaw ko bigyan ng dungis ang katawan ng Diyos na binigay sa atin. Sa mga ating katawan ay templo ito ng Diyos. No? Kaya, yun ang sabi dito. Ang lahat ng tao na kanyang buhay ay inuna ang Diyos. First and last, hindi nawawala ang sunshine sa kanilang buhay. No? No? Sunshine are not vanished. No? Hindi nawawala sa God. Pangalawa, trust in God. Una, choose as our top priority. Piliin ang Diyos. Hanapin ang Diyos. Sa pangalawa, trust in God. Magtiwala. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos. Di ba? Ako nung ako'y nakaranas ng mas matinding pagsubok, Sister Melin, Sister Lim, biro mo, hindi nga matanggap ng asawa ko na ganun ang nangyari sa pamilya namin. Hanggang nung umuwi ako galing sa hospital, almost 3 months sa hospital, walang uwian. Umuwi ako at yung aking anak ay medyo magaling-galing na rin ng kaunti. Nagda-dialysis pa lang hanggang ngayon. Hindi matanggap ng asawa ko. Nagkaroon ng stress ang asawa ko sa kanila. Stress. Parang nabuhan. Wala akong kasalanan. Ako pa nag-aalaga sa kanila. Ako pa ang Nasisi. sisi. Lahat. Kasalanan na punta sa akin, Sister Vic. Grabe. Ngayon, sabi ko, magtiis lang tayo. Ito'y pagsubok lang sa atin. Kung saan ka, kung bibigay ka, o magtatapat ka, magbigay ka ng tiwala sa Diyos. Sabi ko sa kanya. Hindi pa nga namamatay ang isa sa atin eh. Tapos ganyan ka na, siyog na eh. Butok, balat nila ka ngayon eh. Ano sabi pa niyo? Marunong ka lang maglingkod sa Diyos kung mayroon ka. Lumabas ka sa iyong, sa sinapupunan nila, nahubad ka. Oh. Ay, hindi pa nga tayo nahubad, Sister Tulit. Oh. Hindi pa tayo nakaranas ng gano'n. Kaya sabi ng tukso kayo, marunong sabi ng asawa doon. Huwag ka na magtiwala sa Diyos mo na pala. Sumpain mo na ang Diyos. Di ba? Nakakalambot yan mga kapatid. Isa sa buong mahal mo, ay sasabihan ka ng ganyan. Yun lang ang aking hinihintay sa asawa ko ng panahon yung Sister Maylin. Oh! Ay, grabe yung pagsulok sa buhay ko. Hirap na hirap ako. Hanggang dumating ang panahon, sige lang ako, pray. Alam mo mga kapatid, naubos ako ng pera. Ha? Diba, ubos ang pera ko? Pero mo, 300,000 ang bill sa hospital. Private. Oh. Ay sabi sa akin, may nagturo sa akin, i-ano mo sa malasakit, Sinder. I-apply mo. Aba, automatic agad sa skaturan.